galing kami ng Glendale. So from Glendale, papunta kami ngayon ng Manukau. Kanina papunta, according sa Waze at sa Google Maps, it will take like around 25 minutes from Manukau to Glendale. Tapos nung few minutes pa lang yung nakakaraan, nilagay ulit namin yung location sa Waze. It turned out na sobrang heavy traffic papunta ng location na yun. So during rush hour sa Auckland, heavy traffic talaga kasi yung mga roads dito parang probinsya style. Sobrang hipot, sobrang liligid, tapos mostly two-way pa. So kaya lang nakikita nyo ngayon na dalawa yung lane kasi nasa motorway kami. So kung tutuusin yung mga lugar dito, kung i-estimate mo yung driving, hindi naman ganun talaga kalalayo. As in malalapit lang yung mga cities dito. Ang problema is maliliit masyado yung mga roads. Konti lang yung roads, tapos masisikip sila. So ayan. Pero in fairness, totoo talaga na pag yung tipong mga 6 o'clock, wala na talagang tao sa daan, wala nang naglalakad. Kung meron man, so pa isa-isa, yung mga nag-grocery, lalabas for grocery. Tapos hindi lahat dito ng lugar bukas pa rin ng ganung oras kasi kahapon galing kami ng mall, by 5:30 nag-start na silang magsarado ng shops. So medyo nagulat kami doon kasi sa Pinas at saka sa UAE, nagsasarado yung malls at late night. So ayun, maagang nagsasarado dito yung mga establishments, like around 5:30, 6 o'clock masarado na. Pero yung mga like yung ibang supermarkets dito, meron pa rin bukas. Nagko-close yata sila ng 9 o'clock. Yun. So sobrang probinsya style ng New Zealand. And to think na ang Auckland is the busiest and the most crowded city ng New Zealand. Yan. Kung makikita nyo, now it's only 8 o'clock. Walang tao sa daan. Turn left on Davies Avenue. Yan, merong isa, dalawa. Sobrang tahimik. Tas dito na-observe namin yung mga sasakyan, yung mga private vehicles, sedan, tsaka hybrid. Kasi isang way yun para makatipid ka ng fuel kung maliit yung kotse mo. So itong gamit naming kotse ngayon is pinahiram lang siya ng kaibigan ko. So we're lucky kasi hindi kami nagko-commute. Instead, ito comfortable na traveling in and out sa kung saan kami nagstay ngayon. Although malaking adjustment pa kasi diba
sa Pinas and sa UAE are left-handed. Dito, yan, baligtad ang manibela. Mahirap ba ne? Mahirap din sa umpisa. You've arrived. Destination is on your right. Pares kami na merong UAE driving license valid until next year, end of next year. Pero hindi ko alam kung magta-try akong mag-drive at this time kasi dun nga sa UAE takot akong makipagsabayan pag traffic. Eh dito laging traffic pag rush hour and baliktad pa yung manibela. So yung road ganun din, baliktad. So we'll see kung kakayanin kong mag-drive. So for now, yun na muna. Si husband muna yung magdadrive for us. So we have reached our destination. Nandito na kami sa hotel. Papark lang kami at akyat na. Morning guys. Today is October 25, Wednesday. Sana wag umulan. On the way kami sa airport guys kasi kailangan naming i-check kung paano namin i-collect yung cargo boxes namin. May 3 kaming super jumbo boxes. Yung mga damit kasi namin from Abu Dhabi, yung iba hindi kasya sa check-in luggages. So yung iba ibinax na lang namin papuntang New Zealand. So air cargo sila kaya nauna pa sila sa amin. Actually hindi nga namin alam na andun na pala yung mga cargo boxes even before kami dumating ng Auckland. Kasi yung shipping company hindi nila kami ni-notify. So nung nag-follow up kami kahapon, doon namin na nalaman na dumating na pala yung mga boxes nung 19 pa. So even before us arriving at the airport, andun na yung mga boxes. So let's see. We're praying na sana maging okay ang lahat. Sana walang maging aberya. Hindi pa namin alam paano yun makukuha kasi malalaking boxes yun eh. Maliit lang itong kotse. Hatchback. So, most probably isa lang ang kakasya. So we're thinking na baka kumuha na lang kami ng isang malaking taxi doon. Or pwede sigurong balikan na lang namin lahat. Or mag-book kami ng taxi sa booking.com. Kasi nung bago kami dumating dito, ganun ang ginawa namin. Nag-book kami ng isang malaking taxi. 7-seater siya. Actually, van siya, minivan. So, ayun. Kasya na yung lahat ng luggages namin na 6 big luggages plus yung 3 hand carry pa namin. Tapos plus kami pang-4. Kasyang-kasya doon. Yun. Although, hindi kami sumakay doon sa malaking van kasi sinundo kami ng friends namin dito sa Auckland. So ayan, sana hindi kami ma-traffic kasi rush hour kami umalis ng bahay. So ayan,
11:24 ng umaga. Yan. We'll update you shortly, guys. So guys, galing na kami ng airport. And unfortunately, hindi namin nakuha yung mga boxes namin. We arrived at the airport. Nahirapan kami una sa parking kasi yung harapan mismo na parking ng airport is Valley Parking, costing around $69 New Zealand dollars, which is very expensive kasi hindi naman namin alam kung gaano kami katagal sa loob kasi wala namang assurance din na makukuha namin at the same time yung mga boxes namin. So yun, kinausap namin yung sa Valley Parking kasi in-advise niya kaming maghanap ng parking somewhere around closer daw sa Novotel Airport, parking B. Tapos hindi namin siya nahanap. Ang nahanap namin parking E. Medyo malayo-layo kasi maglalakad ka ng mga 15 minutes. Tapos nakapag-park kami dun sa first floor ng parking E. Tapos nagstay kami sa airport and then hinanap namin customer service paano makollect yung mga cargo namin. So para maintindihan nyo guys, kasi yung mga boxes na yon pinadala namin through air cargo sa isang shipping company from Abu Dhabi. Tapos ang advice nila sa amin, kukolect daw namin sa airport yun. Tapos ang ano lang, ang issue lang is hindi nila alam kung paano namin makukolect dito sa New Zealand kasi hindi nila alam kung ano yung proseso dito. So kami na daw ang bahalang gumawa nun. So ganun nga ang ginawa namin since nalaman namin na dumating na yung mga boxes namin yesterday. So nagpunta kami ngayon very early sa airport para magtanong. And medyo mahirap siya. Actually hindi medyo. Talagang mahirap siya kasi pinasa-pasan nila kami at walang nakakaalam kung papaano namin makukolect yung boxes na yun. So pabalik-balik kami and habang nasa airport kami naglalakad, after namin mag-inquire sa iba't ibang tao sa airport services, customer service, kung sino-sino na yung mga napagtanungan namin. And since walang nakasagot, tumawag ulit kami by 8:30 dun sa sa Menzies Aviation. Sila daw ang nag-handle ng mga imports. So ayun, hiningi nila yung bill of lading at saka yung mobile number namin. So nung binigay namin yung mobile number, nag-send sila ng message sa amin na mag-email sa email address na pinrovide nila para makuha namin yung information kung papaano namin makokollect yung mga cargo. So ang instruction nila sa amin is first to submit customs clearance, tapos mga IDs and other sorts of documentations, bill of lading, shipping documents, kung merong mga receipts ng mga items na kunyari may binili kami pero wala rin naman kasi puro personal used items na yung mga ibinax namin. So ganun lang. After noon, pag nasubmit na namin yung complete documentations, mag-i-email sa amin ang customs. Pag na-clear na yung mga cargo namin, that will be the time na pwede namin i-collect at ma-advise kami kung may babayaran. And if hindi na collect agad yung boxes, meron yung charges 0.25 if I'm not mistaken per kilogram ng boxes per kilogram, 0.25 something. Yun yung parang penalty or fine
pag hindi mo agad siya na-collect. So, once na na-notify kami na clear na yung boxes, pwede na namin i-collect. So, ayun lang guys. We'll update you shortly once na fill up na namin yung mga documentations and requirements pag na-submit na namin. Update namin kayo pag bumalik na kami ng airport. Okay? Andito na kami sa parking ng hotel. See you guys. Yeah, that's why we're going to fill up. When you're braking, it's the charging process. PWR